Ang anak na babae ng isang Swiss banker ay nag-alis ng kanyang maskara sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon sa isang ospital sa Pilipinas. Isang bihirang sakit na sinukuan na kahit ng pinakamahuhusay na doktor sa Geneva ay nagamot sa loob lamang ng 3 linggo sa Maynila. Ang DOCK deficiency, isang kondisyon na 500 tao lamang sa buong mundo ang mayroon, ay hindi man lang na-diagnose sa Switzerland. Ngunit natukoy ito ng mga Pilipinong doktor sa loob lamang ng 18 oras. Ang genetic test na karaniwang inaabot ng 6 na buwan ay natapos sa isang gabi lamang. At ang paraan ng paggamot na hindi pa aprobado kahit ng US FDA ay mayroon ng 87% success rate dito. Ang gastos sa pagpapagamot ay halos 10 beses na mas mura kaysa sa inaasahang bayarin sa Switzerland. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, isang 18 taong gulang na dalaga ang nakalakad sa mga lansangan ng Bonifacio Global City kasama ang kanyang mga kaibigan. Dito sa Pilipinas, ang bilis ay pamantayan, sabi ng doktor. Ito ang talaan ng 72 oras na naranasan ni Gabriela Mueller, isang nagtapos sa Geneva International School. Ang iyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong upang maibahagi ang mga ganitong kuwentong puno ng inspirasyon. Samahan ninyo kami. Kumusta? Ako si Gabriela Mueller. Ipinanganak ako noong 2006 sa Geneva, Switzerland. Kung ilalarawan ko ang aking buhay sa isang pangungusap, ito iyon. Ang mundo sa labas ng silid ng ospital ay isang ipinagbabawal na lugar para sa akin. Ipinanganak akong may congenital immunodeficiency. Ang bilang ng aking white blood cells ay 30% lamang ng normal na tao. 3 buwan akong nanatili sa neonatal intensive care unit ng Geneva University Hospital. Sinabi ng mga doktor sa aking mga magulang, ang tsansa niyang mabuhay ay 50%. Mabubuhay siya kung maiiwasan ng impeksyon. Sumunod ang 18 taon ng pakikipaglaban sa impeksyon. Ang simpleng sipon ay nagiging pneumonia para sa akin, at ang maliit na galos ay may panganib ng sepsis. Noong 5 taong gulang ako, sumama ako sa isang field trip ng kindergarten at nauwi sa 2 linggong pagka-ospital dahil sa acute enteritis sa edad na 7. 1 buwan akong naka-quarantine dahil sa bulutong tubig. Sa edad na 10, ang aking tonsillitis ay nauwi sa sepsis at 1 linggo. Sinubukan kong bilangin ang mga araw na pumasok ako sa paaralan. Sa 6 na taon sa elementarya, umabot lang sa 2 araw ang kabuuang pagpasok ko o average na 27 araw bawat taon. Mas malala pa noong high school. Sa 3 taon, 80 araw lang ang naipasok ko. Ang natitirang mga araw ay ginugol ko sa ospital. Taon-taon, nagpapalit ang aking mga guro. Ngunit ang upuan ko ay laging nasa likod, sa tabi ng bintana, dahil kailangan doon laging may magandang bentilasyon. Tuwing tanghalian, nagtatakbuhan at naglalaro ang mga kaibigan ko sa school grounds. Ako naman, nasa clinic, umiinom ng immune boosters habang nakatingin sa kanila mula sa bintana. Sa edad na 12, unang beses akong sumali sa school festival. Pero pagkatapos ng 30 minuto, nahirapan akong huminga at kinailangan kong umuwi ng maaga. Ang mga lugar na maraming tao ay mapanganib para sa akin. Noong 13 na kaarawan ko, 6 na kaibigan ko ang pumunta sa bahay, dala-dala ang isang cake. Sa labas ng pinto, sinindihan nila ang mga kandila at kinantahan ako. Kumaway lang ako mula sa likod ng salamin ng bintana. Hindi ko mabuksan ang pinto. Kailangan kong iwasan ang pagkakalantad sa hangin mula sa labas. Kinain ng mga kaibigan ko ang cake sa labas ng bintana. Ako, sa loob, mag-isang umiiyak. Si Dr. Schmidt, isang propesor sa immunology sa Geneva University Hospital, ang doktor ko sa loob ng 5 taon. Kada 6 na buwan,
Sumasailalim ako sa masusing pagsusuri. 18 uri ng blood test, bone marrow test, immunoglobulin level analysis, lymphocyte subtyping. Sa bawat pagsusuri, nadaragdagan ang mga marka ng karayom sa aking mga braso. Ang resulta ay laging pareho. Immunodeficiency of unknown origin. Symptomatic treatment is the only option. Sa edad na 15, unang beses akong nagtanong, Profesor, bakit po ako ipinanganak na ganito? Matagal na nag-atubili si Dr. Schmidt bago sumagot. May problema sa isa sa iyong mga gene, pero mahirap hanapin kung alin. Ang tao ay may mahigit 20,000 na genes. Sa aking 16 na kaarawan, mag-isa akong umiyak sa aking kwarto. Ang mga kaibigan ko ay nasa mga club at party, habang ako'y nakahiga sa kama ng ospital, nakatitig sa kisame. Habang tinitingnan ang masasayang larawan ng aking mga kaibigan sa social media, naisip ko, bakit kailangan kong mabuhay ng ganito? Noong taglagas ng aking junior year sa high school, nagkaroon ng mahabang pag-uusap si Dr. Schmidt at ang aking mga magulang. Naghintay ako sa waiting room, suot ang aking medical mask. May isang poster sa pader para sa mga pasyenteng may immunodeficiency. Nakasulat dito, "Huwag mawalan ng pag-asa." Ngunit hindi ko alam kung ano ang pag-asa. Pagkatapos ng isang oras, lumabas ang aking ina. Maputla ang mukha. Tinapik lang ng aking ama ang aking balikat nang walang imik. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Tahimik lang kami hanggang sa makauwi. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting sa aking kwarto. Ito ang diagnosis ni Dr. Schmidt. Ang bone marrow transplant ang tanging solusyon. Ngunit ang tsansang makahanap ng katugmang donor ay mas mababa sa 5% kahit hanapin sa buong Europa, maliit ang posibilidad. At kung makahanap man, ang paghihintay ay aabuti ng 2 hanggang 5 taon. Sa kalagayan ni Gabriela, maaaring hindi niya ito kayanin. Umiyak ang aking ina. Ang aking ama ay nakatitig lamang sa pader. Wala akong naramdaman. Inaasahan ko na ang resulta. Ngunit may isa akong tanong. Kung ganoon, habang buhay na ba akong mabubuhay ng ganito? Naging tapat si Dr. Schmidt sa kasalukuyang medisina. Mahirap. May mga pag-aaral sa gene therapy, ngunit aabutin pa ng 10 taon bago ito maging available. Gabriela, patawad. Nang marinig ko iyon, may gumuho sa loob ko. Sa sumunod na 6 na buwan, sumailalim ako sa paggamot para sa depression. 2 beses sa isang linggo, akong may counseling. Tinanong ako ng counselor, ano ang pinakagusto mong gawin? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Gusto kong sumama sa isang ordinaryong school trip, kasama ang mga kaibigan ko. Gusto kong tumawa sa ilalim ng sikat ng araw. Gusto kong damhin ang hangin ng walang maskara. Isinulat ito ng counselor. Iyon pala ang pangarap mo, Gabriela? Ngumiti ako at sumagot. Hindi ba't masyadong ordinaryo para maging pangarap? Umiling ang counselor. Hindi, yan ang pinakamahalagang pangarap. Nasa huling taon na ako sa Geneva International School. 33 kami sa klase. Kasama na ako. Ang aming homeroom teacher ay si Mr. Bernhard, isang German-Swiss na may 30 taong karanasan. Sa unang araw ng klase, nagtanong siya, kailangan nating pumili ng destinasyon para sa ating graduation trip ngayong taon. Saan ninyo gusto? Sumigaw ang mga kaibigan ko. Paris, London, Rome, Barcelona. Tahimik lang akong nakaupo. Alam kong hindi naman ako makakasama. Biglang nagtaas ng kamay si Lucas. Ang katabi ko. Paano kung sa Maynila? Natahimik ang buong klase. Lahat ay napatingin kay Lucas. Nagpatuloy siya. Kailangan nating isama si Gabriela. Narinig ko na maganda raw ang medical system sa Maynila. May mga 24-hour emergency rooms at maraming world-class na ospital. Malay natin, di ba? Tumulo ang luha ko. Ginawa iyon ni Lucas para sa akin. Nagtaas ng kamay si Sofia. Sang-ayon ako sa Maynila. Gusto kong makasama si Gabriela.
Nagtaas din ng kamay si Emma. Ako rin! Nagsimula ang botohan. Maynila, 22 boto. Paris, 0. London, 0. Rome, 0. Lahat maliban sa akin ay bumoto para sa Maynila. Ngumiti si Mr. Bernhard at sinabi, "Napagdesisyonan na. Sa Maynila. Tayo. Ay, tayo. Gabriela, sa pagkakataong ito, kailangan mong sumama." Yumuko ako at umiyak. Sa loob ng 18 taon, ngayon ko lang naramdaman ang tunay na pagmamalasakit ng mga kaibigan ko. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. "Huwag kang umiyak. Sama-sama tayong lahat." Pag-uwi ko, sinabi ko sa aking mga magulang, gusto ko pong sumama sa school trip. Ang reaksyon nila ay tulad ng inaasahan ko. "Hindi, hinding-hindi maaari," mariing sabi ng aking ama. "Gabriela, isipin mo ang kalagayan mo. 14 na oras na biyahe sa eroplano iyon. Paano kung magka-impeksyon ka roon?" Nag-alala rin ang aking ina. Ang Pilipinas ay isang bansa sa Asya. Iba ang antas ng kanilang medisina kumpara sa Switzerland. Paano kung magkaproblema? Ibinaba ko ang aking mga kubyertos. 18 taon na akong nabubuhay sa loob ng ospital. Hindi ako nakapunta kahit sa birthday party ng mga kaibigan ko. Kahit isang school trip, hindi ko naranasan. Ito na ang huling pagkakataon ko. Bumuntong hininga ang aking ama. "Gabriela," umiiyak kong sinabi, "Papa, gusto ko ring mabuhay ng normal kahit isang beses lang. Pakiusap." Nang gabing iyon, mag-isa akong umiyak sa aking kuwarto. Binuksan ko ang bintana at pinagmasdan ang mga ilaw ng Geneva. Kumikinang ang mga ilaw mula sa Lac Leman. Maganda, ngunit para sa akin, isa lamang itong tanawin sa likod ng salamin. Sinubukan kong abutin, ngunit ito'y isang mundong hindi ko mahawakan. Kinabukasan, tinawag ako ni Mr. Bernhard. Narinig kong tumututol ang mga magulang mo. "Gabriela, huwag kang susuko. Gagawa ang eskwelahan ng opisyal na safety guarantee letter." Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang isang dokumento. "Maghahanda kami ng kasamang medical expert, sariling sasakyan, emergency response manual, at 24-hour medical hotline." Seryoso ang mga mata ni Mr. Bernhard. "Gabriela, may karapatan ka ring magkaroon ng mga normal na alaala. 18 taon ka nang nasa ospital. Sa pagkakataong ito, tutulungan kita." Tumango ako. "Salamat po, sir." Makalipas ang isang linggo, bumisita ang aking mga magulang sa eskwelahan. Nakipagpulong sila kay Mr. Bernhard, sa principal, sa school nurse, at sa abogado ng eskwelahan. Mula sa labas ng salamin ng conference room, kitang-kita ko ang kanilang mga seryosong mukha. 2 oras silang nag-usap. Naghintay ako sa hallway kasama sina Lucas at Sofia. "Gabriela, magiging maayos ang lahat." Tinapik ni Lucas ang aking balikat. Inabutan ako ni Sofia ng tsokolate. "Kainin mo ito. Pampalakas ng loob." Bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas ang aking ama na may magkahalong emosyon sa mukha. Ang aking ina ay namumula ang mga mata. Tinawag ako ni Mr. Bernhard. "Gabriela, pasok ka." Pumasok ako sa silid. Ngumiti ang principal at sinabi, "Gabriela, aprobado na ang pagpunta mo sa Maynila." Bumilis ang tibok ng puso ko. "Talaga po, may mga kondisyon," sabi ng aking ama. Tumango ako. "Susundin ko po ang lahat." Pangako. Inilatag ng aking ama ang isang papel. 6 na kondisyon ang nakasulat, 24 oras, na pagsusuot ng N95 medical mask. Hindi ito maaaring tanggalin maliban sa oras ng pagkain. Paggamit ng chartered bus. Bawal sumakay sa pampublikong transportasyon tulad ng MRT, bus, o taxi. Laging dala ang 6 na uri ng immune boosters at 3 uri ng antibiotics. Inumin ito 3 beses sa isang araw sa takdang oras.
pagkuha ng temperatura 3 beses sa isang araw at i-report sa mga magulang. 8 a.m., 2 p.m., 8 p.m. 24 oras na video call access kay Dr. Schmidt. Kailangang tumawag tuwing 9 p.m. kung ang lagnat ay umabot sa 37.5 degrees Celsius o higit pa, o kung may anumang hindi pangkaraniwang sintomas, agarang pagbabalik sa Geneva. Pumayag ako sa lahat ng kondisyon. Opo, susundin ko po lahat. Hinaplos ng aking ama ang aking buhok. Mag-iingat ka. Alam mo kung gaano kami nag-aalala ng mama mo. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Gabriela, huwag mong pilitin ang sarili mo. Sabihin mo agad, kung may nararamdaman kang masama. Pumirma ako sa kasunduan. 4 kami ang aking mga magulang, ang principal, si Mr. Bernhard, at ako. Sa sandaling iyon, opisyal nang kumpirmado ang school trip sa Maynila. Paglabas ko sa hallway, naghihintay ang aking mga kaibigan. Naroon silang lahat na 32. Anong nangyari? Ngumiti ako at itinaas ang aking hinlalaki. Tuloy na! Naghiyawan sila. Wow! Totoo! Ang galing! 2 linggo bago ang alis, nagsimula ang masusing paghahanda. Pinapunta ako ni Dr. Schmidt sa ospital. Gabriela, kailangan nating gumawa ng medical kit para ito sa anumang hindi inaasahang mangyari sa Pilipinas. 3 araw ang ginugol sa pagbuo ng medical kit. 18 uri ng gamot pang-emergency ang laman nito. 5 uri ng antibiotics. 3 uri ng gamot sa lagnat. 2 uri ng pain relievers. 2 uri ng antihistamines. 2 uri ng steroids. 2 syringe ng immunoglobulin. 2 EpiPen. At iba't ibang gamot na ipinapahid. Kasama rin ang isang portable blood pressure monitor, thermometer, pulse oximeter, at heart rate monitor. Tinimbang ko ito. 3.2 kilo. Mabigat, no? Sabi ni Dr. Schmidt. Pero lahat yan kailangan. Mga gamit iyan na magliligtas sa buhay mo. Sinubukan kong suotin ito. Mabigat? Ngunit kaya naman, gumawa si Mr. Bernhard ng listahan ng mga pangunahing ospital sa Maynila. St. Luke's Medical Center, Global City, Makati Medical Center, The Medical City, Asian Hospital, and Medical Center. Kinuha niya ang mga emergency contact number ng bawat isa. Nakakuha rin siya ng listahan ng mga doktor na nagsasalita ng Ingles at mga direct line sa kanilang mga international patient centers. Nagbigay ng emergency first aid training si Nurse Maria. Kung himatayin si Gabriela, ito ang gagawin ninyo. Tinuruan niya ang mga kaibigan ko ng CPR, recovery position, at kung paano gamitin ang EpiPen. Seryosong nag-practice si Lucas. Tandaan ko to. Tinulungan ako ng mga kaibigan kong mag-empake. Pinili ni Sofia ang mga damit ko. Bagay sa'yo to. Inihanda ni Emma ang aking toiletries. Kailangan mo ng sunblock. Nagtanong si Lucas, Gabriela, anong gusto mong gawin sa Maynila? Ngumiti ako at sumagot, lahat. Gusto kong kumain kasama kayo, mag-picture, mag-shopping. Gusto ko lang maglakad kasama kayo. Lahat ng ordinaryong bagay. Tumango si Lucas. Sama-sama nating gawin. 3 araw bago umalis. Nagkaroon ako ng huling check-up kay Dr. Schmidt. Lumabas ang resulta ng blood test. White blood cells, 1,800. Mababa pa rin. Gabriela, mag-ingat ka. Masyadong mababa ang bilang. Alagaan mo ang iyong kondisyon. Nag-aalalang sabi ng doktor. Gabi bago ang flight, hindi ako makatulog. 6:00 ng umaga ang bus, papuntang Geneva International Airport. Muli kong sinuri ang aking bag, pasaporte, gamot. 3 beses kong chinek ang listahan. Tumingin ako sa orasan. 3 a.m. 3 oras pa. Tumingin ako sa labas. Tahimik ang Lac Leman. Huli kong pinagmasdan ang Geneva. Babalik akong malusog.
Alas 5:30 ng umaga, inihatid ako ng aking mga magulang sa airport. Mahigpit na hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Tumawag ka araw-araw. Huwag mong kalimutan ang gamot mo. Sabihin mo agad kung masama ang pakiramdam mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Walang emosyong sinabi ng aking ama. Mag-ingat ka. Sundin mo lahat ng kondisyon. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Niyakap ko sila. Mahal ko kayo, Mama, Papa. Huwag kayong mag-alala. Babalik akong malusog. Sa departure gate, naghihintay ang aking mga kaibigan. Kumpleto silang 32. Tinawag ni Mr. Bernhard ang aming mga pangalan. Gabriela Muller. Sa unang pagkakataon, sumagot ako ng malakas. Present. Ngumiti ang guro. Okay, kumpleto na tayo. Papuntang Maynila, alis na. Lumipad ang Korean Air Flight KE 954. 14 na oras na biyahe. Mula sa bintana, natanaw ko ang Alps. Ang mga taluktok na nababalutan ng puting nyebe ay kumikinang sa sikat ng araw. Unti-unting lumiliit ang Geneva. Ngumiti ako sa likod ng aking N95 mask, ang aking unang paglalakbay. Nagsimula na ang pakikipagsapalaran kasama ang aking mga kaibigan. Pagkalipas ng 12 na oras, nasa Maynila na kami. Isang bagong mundo ang naghihintay sa akin. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. 5:20 p.m., lokal na oras. Pagbaba ko pa lang ng eroplano, naramdaman ko agad ang ibang hangin. Mas maalinsangan at mas mainit kaysa sa Geneva. Pagkatapos ng immigration, may nakita kaming welcome sign na nakasulat sa Tagalog. Si Miss Ana Reyes, ang aming tour guide. Isang masayahing babae na nasa early 30s. Isang chartered bus ang naghihintay sa amin. Isang 45-seater na bus. Dahil 30 through lang kami, maluwag ang espasyo. Malinis ang bus at malamig ang aircon. Nagpaliwanag si Miss Ana sa pinaghalong Tagalog at Ingles. Mga 1 oras po papuntang hotel natin sa Bonifacio Global City. Pagkatapos mag-check-in at kumain ng hapunan, tapos na po ang araw natin. Sa labas ng bintana, nakita ko ang Maynila. Nagtataas ang mga gusali ang nakahanay sa kahabaan ng highway. Nagsisimula ng umilaw ang mga neon sign. Ibang-iba ito sa Geneva. Mas malaki, mas mabilis, at mas masigla. Iyan po ang tinatawag na Makati Central Business District. Paliwanag ni Miss Ana. Nakarating kami sa hotel. Isang 4-star hotel sa gitna ng BGC. Malawak at malinis ang lobby. Pagkatapos mag-check-in, kasama ko sa kwarto sina Sofia at Emma. Pagpasok namin, binuksan ko agad ang bintana. Tanaw mula roon ang mga kalsada ng BGC. Maraming tao. At kumikinang ang mga ilaw mula sa mga tindahan. Kinuha ko ang aking temperatura. 36.8 degrees Celsius. Normal. Oras na para sa unang report. Tumawag ako kay Dr. Schmidt sa video. Professor, nakarating po kami ng maayos. Maganda po ang pakiramdam ko. 36. 80 degrees C po ang temperatura ko. Nainom ko na rin po ang lahat ng gamot. Ngumiti siya at sumagot. Mabuti naman, Gabriela. Mag-ingat ka bukas. Ang hapunan ay isang Filipino buffet sa restaurant ng hotel. Lechon kawali, adobo, sinigang, kare-kare, halo-halo. Maraming pagkain na ngayon ko lang nakita. Isa-isang ipinaliwanag ni Miss Ana. Ito po ang adobo, pambansang ulam ng Pilipinas. Medyo maalat at maasim. Maingat kong tinikman ang isang piraso ng lechon. Malutong at malinamnam. Unang araw. Intramuros at Fort Santiago. Umalis kami ng 9 a.m. Maganda ang panahon, maaraw at mainit. Pagdating namin sa Intramuros, maraming tao, may mga nakasuot ng barot saya at barong Tagalog. Pumasok kami sa isang rental shop, maraming makukulay na kasuotan. Pinili ko ang isang light pink na barot saya.
Tinulungan ako ng staff na isuot ito. Medyo kakaiba ang itsura ko na may N95 mask. Pero sabi ng mga kaibigan ko, maganda raw. Nagpakuha kami ng group picture sa harap ng Fort Santiago. Lahat kaming 33 ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Hawak ni Mr. Bernhard ang kamera. Lahat, sabihin ninyo, mabuhay! Mabuhay! Sa unang pagkakataon, kasama ako sa litrato ng isang school trip. Ang tanghalian ay isang kamayan feast. 12 maliliit na putahe ang inihain sa dahon ng saging. Dahan-dahan akong kumain habang sinusuri ang aking pakiramdam. Sa hapon, nilakad namin ang mga kalyeng bato ng Intramuros, magkakatabi ang mga lumang bahay na bato. Inakyat namin ang mga pader. Maganda ang tanawin mula sa itaas. Isang kakaibang tanawin kung saan magkatabi ang mga nagtataasang gusali at ang mga makasaysayang istruktura. Ikalawang araw, Manila Ocean Park at shopping sa isang malaking mall. Sumakay kami sa isang e-trike papunta roon. Ang tanawin ng Manila Bay ay kahanga-hanga. Sa Ocean Park, nakita namin ang iba't ibang uri ng isda at marine life. Sa harap ng malaking aquarium, matagal kaming nakatayo. Habang pinapanood ang mga pating na lumalangoy, naisip ko, malaya rin silang nakakagalaw. Ang mga kalsada ng Makati ay puno ng tao, lalo na't weekend, mga cosmetic shop, tindahan ng damit, restaurant, at cafe. Naging abala sa pamimili ang mga kaibigan ko. Bumili ako ng isang lipstick. Ang unang makeup na binili ko, ipinaliwanag sa akin ng sales lady sa Ingles. Ikatlong araw, isang sunset cruise sa Manila Bay at SM Mall of Asia. Pagdating namin sa Pantalan, malamig ang simoy ng hangin. Sumakay kami sa cruise ship. Umakyat kami sa itaas na deck. Nagsimulang umandar ang barko. Dahan-dahang naglalayag sa Manila Bay. Sa magkabilang panig, tanaw ang skyline ng Maynila. Sa bawat tulay na aming dinadaanan, nagpipicture ang aking mga kaibigan. Nagsimula nang lumubog ang araw. Kinulayan ng dapit hapon ang Manila Bay, ang kahel na langit, ang kumikinang na tubig, at ang mga ilaw ng mga gusali. Isang tanawin na hinding-hindi ko malilimutan. Kasama ang mga kaibigan ko, tumayo kami sa tabi ng rehas, dinadama ang hangin. Pakiramdam ko, panaginip ang lahat. Sa Mall of Asia, namangha kami sa laki nito. Mayroon itong ice skating rink at isang amusement park sa tabi ng dagat. Ika-4 na araw. Enchanted Kingdom. Ito ay isang theme park sa labas ng Maynila. Tinanong ako ni Mr. Bernhard, Gabriela, kaya mo bang sumakay sa mga rides? Umiling ako. Siguro po yung carousel, okay lang. Hindi ako iniwan ng mga kaibigan ko. Sabi ni Lucas, sumakay na lang din tayo sa carousel. Masaya naman, di ba? 6 kaming sumakay. Habang dahan-dahang umiikot ang mga kabayo, tumutugtog ang musika. Nakangiti ako. Sapat na ito para maging masaya. Ika-5 araw, umaga, bumalik kami sa Intramuros. Balak naming puntahan ang mga lugar na hindi namin masyadong nakita dahil umulan noong nakaraang araw. Perpekto ang panahon, maaraw at maliwanag. Ang Hunyo sa Maynila ay mainit. Sa harap ng San Agustin Church, bumili ako ng mga souvenir. Isang tradisyonal na pamaypay at mga postcard. Sa pamaypay, nakasulat ang salitang kapayapaan sa baybayin. Ipinaliwanag ni Miss Anna. It means peace. Mga 11 a.m., narating namin ang isang hardin sa loob ng pader. Isang magandang hardin na may mga fountain. Habang tumatawid kami sa isang maliit na tulay, may mga bulaklak na namumukadkad. Ang luntiang mga dahon at kulay rosas na mga bulaklak ay napakaganda. Nagsimulang magpicture ang mga kaibigan ko. Nag-selfie kami ni Sofia. Sa litrato, kitang-kita ang maskara ko. Ngunit ang aking mga mata ay nakangiti at doon nangyari. Biglang uminit ang aking katawan. Pinagpawisan ang aking noo. Nanlabo ang aking paningin
Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Hinawakan ni Sofia ang braso ko. Gabriela, ayos ka lang? Sinubukan kong tumango. Pero nawalan ng lakas ang aking mga binti. Nanlambot ang aking mga tuhod. Papalapit na ang sahig. Ang huli kong narinig ay ang sigaw ni Sofia. Sir! Nang imulat ko ang aking mga mata. Isang kisame ang nakita ko. Isang puting kisame. Isang gumagalaw na kisame. Nasa loob ako ng ambulansya. Naririnig ko ang tunog ng sirena. Isang kisame ang nakita ko. May mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Gabriela, naririnig mo ba ako? Si Mr. Bernhard to. Nanginginig ang boses ni Mr. Bernhard. Sinubukan kong sumagot, ngunit walang lumabas na boses. Tuyo ang aking mga labi. Inilagay ng isang paramedic ang isang ear thermometer sa aking tainga. Isang tunog ang narinig. 39.8 degrees Celsius po. Mataas ang lagnat. Kailangan nating magmadali. Nagsalita ang paramedic sa Tagalog, ngunit hindi ito naintindihan ni Mr. Bernhard. Ipinaliwanag ng isa pang paramedic sa Ingles. High fever, sir. 39.8 degrees. We're heading to St. Luke's Medical Center. Ito ang mga nangyari ayon sa kwento nila. Hinimatay ako 11:03 a.m. Nataranta raw si Mr. Bernhard. At hindi alam ang gagawin. Pero isang Pilipinong estudyante sa kolehiyo na malapit doon ang agad na tumawag sa 911. Emergency, may foreign tourist po na hinimatay. Dito po sa Intramuros, malapit sa San Agustin. Kinausap din ng estudyante si Mr. Bernhard sa matatas na Ingles. What's the problem, sir? Sumagot ang guro. She has immunodeficiency. She collapsed. Dumating ang ambulansya sa loob ng 4 na minuto. Dinala ako sa St. Luke's Medical Center, Global City, ang pinakamalapit na malaking ospital. Ang distansya mula Intramuros hanggang BGC ay mga 10 kilometro. Kahit na matrapik sa gitna ng Maynila, mabilis na tumakbo ang ambulansya habang umuugong ang sirena. Ang biyahe ay tumagal ng 15 minuto. Sa kabuuan, 15 minuto lang ay nasa emergency room na ako. Sa Switzerland, aabutin ito ng hindi bababa sa 30 minuto. Bumukas ang pinto ng ambulansya. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok. Sumalubong ang mga medical staff. Tinulak ng mga taong nakaputing uniforme ang aking stretcher. Patient transfer, 18-year-old female, high fever, 39.8. Magulo ang emergency room, ngunit ito'y isang organisadong kaguluhan. Lahat ay alam ang kanilang ginagawa. Isang nurse ang nagtanong sa Ingles. Patient's name, age, medical history. Nanginginig na sumagot si Mr. Bernhard. Gabriela Müller, 18. Congenital immunodeficiency. Chronic patient for 18 years. Mabilis na nagsulat ang nurse. Anne, pumasok ang isang doktor. Isang babaeng doktor na nasa late 30s. Sa kanyang name tag, nakasulat. Dr. Isabela Santos, Infectious Diseases. Tiningnan ni Dr. Santos ang aking mga mata. Kinapa ang aking leeg at inilagay ang stethoscope sa aking dibdib. Ang lahat ng kanyang kilos ay mabilis at tumpak. Stat Full Panel Blood Work, CBC, CRP, ESR, procalcitonin, Schedule ACT and MRI, Page Infectious Diseases, and Get Immunology on the line. Nagutos si Dr. Santos sa Tagalog at agad na kumilos ang mga nurse. Isang staff na tagapagsalin sa Ingles ang lumapit. We're doing a full blood panel and scheduling a CT and MRI scan. The infectious disease specialist is on her way. Nagsimula na ang pagkuha ng dugo. Sanay na sanay ang nurse. Itinali niya ang tourniquet sa aking kaliwang braso at hinanap ang ugat. Pumasok ang karayom. 5 tubo ang pinuno ng dugo. Pula, lila, at asul ang takip. The results will be out in 30 minutes. Sabi ng nurse sa Ingles. Nagulat si Mr. Bernhard. 30 minutes? In Geneva.
It takes 3 days. Ngumiti ang nurse. Nasa Pilipinas po kayo, sir. Mabilis kami rito. Ikinabit ang IV sa aking braso, antibiotics at suwero. Naramdaman ko ang malamig na likido na dumadaloy sa aking mga ugat. Unti-unti akong nagkamalay. Dinala ako sa CT scan room. Habang dumadaan kami sa hallway, nakakasilaw ang mga ilaw. Sumakay kami ng elevator papuntang 3rd floor. Ipinaliwanag ng radiologic technologist sa Ingles. Lie down here. Don't move. When I tell you to, hold your breath. Tumango ako. Pumasok ako sa loob ng makina. Breathe in. Hold your breath. Pinigil ko ang aking hininga. Umikot ang makina. May umugong na tunog. Breathe out. Good job. Natapos ito sa loob ng 10 minuto. Sa Switzerland, ang pag-schedule pa lang ng CT scan ay inaabot ng 2 linggo. Bumalik kami sa emergency room. Nakatingin si Dr. Isabella Santos sa isang computer screen. Tila lumabas na ang resulta ng blood test. Talagang 30 minuto lang. White blood cells, 2,100. Less than half of the normal range. Itinuro ni Dr. Santos ang screen. CRP is 12.8. Very high inflammation. ESR is also up to 55. Procalcitonin is 2.3, indicating a high probability of bacterial infection. Nagtanong si Mr. Bernhard, "What does that mean?" Seryosong sumagot si Dr. Santos. "She's in a state of severe infection. Her immune system is collapsing. We need to find the cause. A genetic test is necessary." Genetic test? How long will that take? 18 hours. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Bernhard. 18 hours? But Dr. Schmidt said it takes 6 months in Switzerland. Ngumiti si Dr. Santos. "Welcome to the Philippines. We have a standardized next-generation sequencing system." Biglang may pumasok na video call. Si Dr. Schmidt, 10 p.m. na sa Geneva. Hindi pa siya nakakapag-ahit. Halatang nagmamadaling tumawag. "How is Gabriela's condition?" Tanong niya kay Dr. Santos. Nagsimula silang mag-usap sa Ingles. WBC 2,100, CRP 12.8, pancytopenia with high inflammatory markers. CT scan shows no pneumonia, but an immunodeficiency-related infection is suspected. Paliwanag ni Dr. Santos. "Have you found the cause?" Tanong ni Dr. Schmidt. "Not yet. We're running a genetic test." "A genetic test?" It will take 18 hours, Professor." Sa kabilang screen, nagbago ang ekspresyon ni Dr. Schmidt. 18 hours? How is that possible? Kalmadong ipinaliwanag ni Dr. Santos. Since 2015, the Philippines has been building a national infrastructure for rare disease genetic testing through the Philippine Genome Center. Next Generation Sequencing, NGS, is standardized in our major hospitals. A whole exome sequencing can be done in 24 hours. We're just running a targeted panel for primary immunodeficiency genes, so it's faster. Nakahiga ako sa kama. Pinakikinggan ang kanilang usapan. 18 hours. Ang test na inaabot ng 6 na buwan sa Switzerland ay 18 oras lang dito. Muli akong nawalan ng malay. Hinawakan ng isang nurse ang aking kamay. "It's okay. Rest now. You're safe." Isang mainit na kamay. Ang sumunod kong alaala ay nasa isang pribadong silid na ako. Malawak at malinis, komportable ang kama at malaki ang bintana. Tanaw mula roon ang mga ilaw ng BGC sa gabi. Tumingin ako sa orasan. 9:40 p.m. 10 oras na ang nakalipas mula nang ako'y himatayin. Nasa tabi ko sina Sofia at Emma. Halatang pareho silang umiyak. Namumugto ang kanilang mga mata. Humikbi si Sofia. "Natakot talaga kami. Nakita kitang bumagsak." Hinawakan ni Emma ang kamay ko. "Okay ka na ngayon." Sobrang galing ng mga doktor dito. Dumating ang ambulansya sa loob lang ng 4 na minuto. "Hindi ka panipaniwala." Pumasok si Mr. Bernhard.
Gabriela, paalis na ang mga magulang mo mula sa Switzerland. Sasakay sila sa private jet. Darating sila bukas ng 7 a.m. Tumango ako. Sir, pasensya na po. Hinaplos niya ang aking buhok. Wala kang dapat ihingi ng tawad, kinaya mo. Mahuhusay ang mga staff dito. Nang gabing iyon, nag-isip ako. 19 minuto papuntang ER, 30 minuto para sa blood test, at 18 oras para sa genetic test. Posible ba talaga ito? Matatagpuan ko ba rito ang sagot na 18 taon kong hinahanap? Kinabukasan, 5 a.m., nagising ako. Kinukuhanan ako ng nurse ng blood pressure. Normal po ang BP ninyo. Ang temperatura ninyo, 38.2 degrees. Bumaba na po kumpara kahapon. Nakahinga ako ng maluwag. Pinalitan ng aking IV. Isang bagong bag ng antibiotic ang isinabit. Ito po ay isang broad-spectrum antibiotic. Sakop nito ang lahat ng posibleng bakterya. Tumingin ako sa labas. Nag-uumaga na sa Maynila. Sumisikat na ang araw sa pagitan ng mga gusali. Isang bagong araw. Ang araw na malalaman ko ang kasagutan. 7:30 a.m. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang aking ina at ama. 14 na oras silang lumipad mula sa Geneva. Tumakbo ang aking ina sa aking kama at umiyak. Gabriela, anak ko, umiyak din ako. Mama. Pumasok si Dr. Santos sa silid. You must be the parents. Please, have a seat. Let me explain. Kalmadong nagpaliwanag si Dr. Santos. Her fever is under control, stable at the low 38s. But we need to find the root cause. The genetic test is in progress. The results should be out around 5 p.m. today. Nagtanong ang aking ina. Genetic test? How long did you say it would take? 18 hours. 18 hours? Nanlaki ang mga mata ng aking ina. They told us it would take 6 months in Geneva. Binuksan ni Dr. Santos ang kanyang laptop. Let me show you the genetic testing system in the Philippines. May mga litrato ng komplikadong makina. This is a next-generation sequencer, or NGS. We have 5 of these in our hospital alone. Nagulat ang aking ama. 5 in one hospital? Yes. All major university hospitals in the Philippines are equipped with NGS machines. The government has built a national infrastructure for diagnosing rare diseases. 10 a.m. Nagkaroon ng video conference kasama si Dr. Schmidt. 5 doktor ang naroon. Si Dr. Santos, isang infectious disease specialist, isang hematologist-oncologist, at isang geneticist. Lumitaw si Dr. Schmidt sa screen. Gabriela, how are you? Medyo okay na po. Professor, napanatag siya at nagsimulang makipag-usap sa ibang mga doktor. Her white blood cell count? Sumagot ang hematologist. 2,500 this morning. It's up by 400 from yesterday. The antibiotics are working. Natapos ang 30 minutong pagpupulong. Isa lang ang konklusyon. We have to wait for the genetic test results. Lahat ay nakasalalay doon. Ang tanghalian ay pagkain mula sa ospital. Lugaw at ilang ulam. Walang lasa, pero kailangan kong kumain para lumakas. 2 p.m. Muling kinuha ang aking WBC count. Pagkatapos ng 30 minuto, lumabas ang resulta. 2,700. Tumaas pa ng kaunti. Tumango si Dr. Santos nang may kasiyahan. 4 p.m. Tumaas ang tensyon. 1 oras na lang, lalabas na ang resulta. Mahigpit na hawak ng aking ina ang kamay ko habang ang aking ama ay nakatingin lang sa labas ng bintana. After 30 p.m., pumasok si Dr. Santos sa silid. Dala ang kanyang laptop. Kasunod niya ang geneticist. Seryoso ang kanilang mga mukha. The results are in, sabi ni Dr. Santos. Natahimik ang silid. Mas humigpit ang hawak ng aking ina sa kamay ko. Ipinakita ni Dr. Santos ang screen. Puno ito ng komplikadong genetic sequences.
May isang bahaging minarkahan ng pula. We found a mutation in the DOCK8 gene. Itinuro niya ang pulang bahagi. Both alleles have the mutation. This is DOCK8 deficiency. Nagtanong ang aking ama. What is that? Ipinaliwanag ng geneticist. DOCK8 deficiency is an extremely rare immunodeficiency. The gene is responsible for creating a protein essential for cellular immune function. When it's damaged, white blood cells don't function properly. Nagpatuloy si Dr. Santos. Only about 500 people worldwide have been diagnosed with it. It's a very rare disease. The symptoms perfectly match what Gabriela has been experiencing. Nagsimulang umiyak ang aking ina. 18 years. For 18 years, we didn't know the cause. Niyakap siya ng aking ama. Tumulo rin ang luha ko. Sa wakas, nalaman ko na ang pangalan ng aking sakit. Tinawagan si Dr. Schmidt sa video. Ipinakita agad ni Dr. Santos ang resulta. Matagal niyang tinitigan ang screen. Unbelievable! Nanginginig ang boses ni Dr. Schmidt. DOCK8. For 18 years, we ran hundreds of tests. But we never found this. Sumagot ang geneticist. It's thanks to NGS technology. We can analyze 20,000 genes simultaneously. We focused on 300 key immunodeficiency-related genes and found the mutation in DOCK8. If you know the cause, is there a cure? Tanong ko. Tumingin sa akin si Dr. Santos. Ngumiti siya. Yes, there is. Gene therapy. Nagbago ang kapaligiran. Sa silid. Mula sa kawalan ng pag-asa, napalitan ito ng pag-asa. Really? Tanong ng aking ina. Isang gene therapy expert ang sumali sa video call. It's a gene correction technology using an AAV vector. We insert a normal copy of the DOCK8 gene into the patient's hematopoietic stem cells. Clinical trials have been completed in the Philippines. What about side effects? Tanong ng aking ina. Mild fever and fatigue. No major side effects have been reported. The treatment period is 3 weeks. The cost? Maingat na tanong ng aking ama. Nag-compute si Dr. Santos. The total cost of treatment is around 2.5 million pesos. That's about 40,000 Swiss francs. Nagulat ang aking ina. 40,000 francs? Is that all? Yes. Medical costs in the Philippines are reasonable. Plus, there's support for rare diseases. Bumuntong hininga ang aking ama. They quoted us 500,000 francs in Switzerland. That's less than a tenth of the price. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Gusto kong magpagamot. Hindi ako nag-atubili. Tinawagan ng aking ama si Dr. Santos. We will proceed with the treatment. Please take care of our daughter. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas. Mas gumanda ang tanawin ng Maynila. Sa loob ng 11 oras, nalutas ang 11 taong misteryo. At sa loob ng 3 linggo, magsisimula na ang bago kong buhay. Ikinuyom ko ang aking palad. Naramdaman ko ang pag-asa, ang 3 linggong paglalakbay. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang gene therapy. Kailangan muna ng masusing paghahanda. First, we need to harvest your hematopoietic stem cells. Paliwanag ni Dr. Santos. Then, we'll correct the gene using the AAV vector and re-infuse them. Ang unang linggo ay puro pagsusuri at paghahanda. Araw-araw, 7 a.m., kinukunan ako ng dugo. Sinuri ang lahat ng aking organo. Binuo ang isang gene therapy team. Si Dr. Santos, ang geneticist, ang hematologist, 2 nurse, isang pharmacist, at isang clinical research coordinator. 7 silang lahat. Sa ikalawang araw, kinuha ang aking stem cells. Inabot ito ng 4 na oras. Sa ikatlong araw, dinala ang aking stem cells sa laboratorio. Doon, isasama ito sa AAV vector
sa loob ng 4 na oras. Araw-araw akong dinadalaw ni Mr. Bernhard at ng aking mga kaibigan. Dala-dalawa lang ang pwedeng pumasok. Nagdala si Sofia ng mga chichiryang Pilipino. Honey butter chips daw to. Tikman mo. Ipinakita ni Lucas ang mga litrato nila sa Maynila. Pumunta kami sa akyatan ng isang building sa Makati. Ang ganda ng view. Pag gumaling ka, pupunta tayo roon. Noong Lunes ng ikalawang linggo, nagsimula ang unang gene therapy. 9:30 a.m. Dumating ang bag na may AAV vector. Isang malinaw na likido. This is your future, Gabriela. Sabi ni Dr. Santos. There are 1 trillion vectors in here. Ikinabit ito sa aking IV line. Dahan-dahan itong pumatak. Isang patak sa isang pagkakataon. 4 na oras itong tumagal. Nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame. Ang sandaling 15 taon kong pinangarap. Pagkatapos ng 4 na oras, pumatak ang huling butil. Kinabukasan, nagkaroon ako ng sinat, 37/80%. Inaasahan na raw ito. Sa ikatlong araw, nakaramdam ako ng matinding pagod. Your immune system is rebuilding itself, paliwanag ni Dr. Santos. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang resulta ng unang WBC count, 2,800. Tumaas ng kaunti. It's a good sign. The vector is working. Umiyak ang aking ina. Ang ikalawang treatment ay ginawa pagkatapos ng 7 araw. Mas matindi ang side effects. Umabot sa 38.5 degrees Celsius ang lagnat ko. Ngunit, kinaya ko. Nang Biyernes na iyon, dumating si Dr. Schmidt sa Maynila. Lumipad siya para personal na makita ang nangyayari. Ang aking WBC ay 3,200 na. Sa ikatlong linggo, ginawa ang huling treatment. Mas sanay na ang katawan ko. Mas kaunti ang side effects. Sa 21 araw ng paggamot, kinuha ang huling WBC count. Maghapon akong kinakabahang naghintay. Tanghali, pumasok si Dr. Santos. Maliwanag ang kanyang mukha. Gabriela, congratulations. Your white blood cell count is 5,200. Normal range. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 18 taon, niyakap ng aking ina si Dr. Santos. Umiyak ako. Luha ng kagalakan. Sa sumunod na 3 araw, nagkaroon pa ng mga karagdagang pagsusuri. Complete immune reconstitution. It's a success. Gabi bago ako lumabas, kinausap ako ni Dr. Santos. You'll need regular checkups every 3 months. You can do them in Switzerland. Just send us the results. Doktora, pwede na po ba talaga akong mamuhay ng normal? Tanong ko. Ngumiti si Dr. Santos. Of course. You now have a normal immune system. You can do anything. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bukas, lalabas na ako. Magsisimula na ang bago kong buhay. Ang unang hininga, umaga na ng paglabas ko. Tapos na ang 25 araw na pananatili sa ospital. Habang nag-eempake, nilibot ko ng tingin ang silid. Dito, nagbago ang buhay ko. Isa-isang nagpaalam ang mga nurse. Gabriela, live a long and healthy life. You are our miracle patient. Ang nurse na pinakamalapit sa akin, si Nurse Jean, ay may ibinigay na regalo. Isang tradisyonal na hinabing pulseras mula sa Cordillera. Ano po ito? It's for good luck. It carries our wishes for your long and healthy life. Umiyak ako. Salamat po. Itatago ko po ito habang buhay. Isinuot ko ito sa aking pulso. Sakto. Sa lobby ng ospital, bumukas ang pinto ng elevator at isang malakas na sigaw ang sumalubong sa akin. Naghihintay si Mr. Bernhard at ang aking mga kaibigan. Lahat silang 32. May mga lobo at bulaklak. Gabriela, congratulations. Tumakbo sila at niyakap ako. Ngayon, magsisimula na ang totoong school trip, sabi ni Lucas. May 3 araw pa tayo. Lumabas kami ng ospital. Nakakasilaw ang sikat ng araw ng Hunyo sa Maynila. Isang mainit na hangin
ang humaplos sa aking mukha. Iba ang hangin, sariwa. Hinawakan ko ang aking N95 mask, ang maskarang 18 taong nakadikit sa aking mukha. Nagtanong ang aking ina, "Gabriela, ayos ka lang?" Tumango ako. "Opo ma, ayos na ayos po." Perpekto. Dahan-dahan kong tinanggal ang tali ng maskara. Kanan, kaliwa. Inalis ko ang maskara. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakatayo ako sa labas nang walang takip ang mukha. Ibang-iba ang hangin, ang amoy ng kalye, ang direktang sikat ng araw sa aking balat. Lahat ay bago. Huminga ako ng malalim. Napuno ang aking dibdib. Ito pala ang malayang paghinga. Nagpalakpakan ang mga kaibigan ko. Naghiyawan sila. Kinuha ni Mr. Bernhard ang kanyang kamera. "Picture tayo. This is a historic moment." Nagpakuha kami ng litrato sa harap ng St. Luke's. Nasa gitna ako. Nakangiti ng malapad. Pumunta kami sa isang kainan sa BGC. Sumakay kami sa BGC bus, ang unang pampublikong sasakyan na sinakyan ko. Pumasok kami sa isang restaurant na naghahain ng sisig at iba pang pagkaing Pilipino. Naupo ako sa gitna ng aking mga kaibigan. Dumating ang sisig, mainit at umuusok. Sumubo ako. Medyo maanghang, pero napakasarap. "Tubig! Tubig!" Sigaw ko habang tumatawa. Nilakad namin ang mga kalsada ng Bonifacio High Street. Nagpunta sa mga tindahan. Bumili ako ng t-shirt. Isang itim na t-shirt na may nakasulat na Ben-Ben sa salamin ng tindahan. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang mukha kong walang maskara, suot ang t-shirt, isang bagong ako. Gabi, pumunta kami sa isang park. Umupo kami sa damuhan. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Umorder kami ng pagkain. Ang buong siyudad ay parang isang higanting kahon ng alahas. This is what it feels like to be alive, naisip ko. "Gabriela, anong pakiramdam?" Tanong ni Lucas. Ngumiti ako. Perpekto. Hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling ito. Tinapik niya ang balikat ko. "Marami pa tayong pupuntahan. Paris, Rome, pwede ka nang pumunta kahit saan." Pagbalik sa hotel, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mukha kong walang maskara ay bago pa rin sa akin. Hinawakan ko ang hinabing pulseras sa aking pulso. Dumating na ang swerte. Ako na mismo ang swerte. Isang bagong simula. Huling araw na namin sa Maynila. Sa bus papuntang Naya, pinagmasdan ko ang mga dumadaang tanawin. Ang siyudad na ito ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Sa airport, tinanong ako ng staff, "Did you enjoy the Philippines?" "More than I could ever imagine." Sagot ko. Lumipad ang eroplano. Unti-unting lumiliit ang Maynila. "Salamat, Maynila!" Babalik ako. Pagdating sa Geneva, si Dr. Schmidt ang sumalubong sa amin. Kinabukasan, nagpa-check up ako. 1 BC, 5,200. Perfect. Nag-aral ako ng medisina sa University of Geneva, major in immunology. Sa unang klase, nang tinalakay ng propesor ang Doc 8 deficiency, nagtaas ako ng kamay. "Professor, I had that disease." I was cured by gene therapy in the Philippines. Natahimik ang klase. "The gene therapy technology in the Philippines is world-class," sabi ng propesor. "You were very lucky." Bumalik ako sa Maynila noong summer para sa check-up. Ang resulta, perpekto. Noong medical student ako, nag-present ako sa isang seminar. Doc 8 deficiency and gene therapy, a patient's perspective. The medical system in the Philippines gave me a second life. 19 minutes to the ER, 18 hours for a diagnosis, 3 weeks for a cure. I want to be that kind of doctor for someone else. Ngayon, isa na akong resident doctor sa immunology, sa ilalim ni Dr. Schmidt. Sa aking opisina, nakasabit ang hinabing pulseras. "Ano po yan?" tanong ng mga pasyente. "It marks the beginning of my second life," sagot ko. "A gift I received from the Philippines." Noong nakaraang taon,
Inimbitahan ko si Dr. Isabela Santos sa Geneva. Nagsalita siya sa isang international conference. Naglakad kami sa tabi ng Lakleman. "How is it? Being a doctor?" Tanong niya. "I'm happy. I want to pass on the miracle I received to others." Tuwing Hunyo, nagpaplano ako ng biyahe papuntang Maynila. Ito ang buwan ng aking buhay. Ang aking WBC count ngayon ay 5,800. Perpekto. Nagkakasipon ako tulad ng isang normal na tao. Ang ordinaryong buhay na itis sa ulong taon kong pinangarap ay araw-araw ko nang nararanasan. Sa aking desk, may 3 litrato. Ang group picture namin sa Fort Santiago, ang litrato ko sa harap ng Saint Luke's na nakangiti ng walang maskara, at ang araw na una kong isinuot ang aking doctor's coat. Ngayong araw, may pasyente ako. Isang 40 taong gulang na babae na may immunodeficiency. Desperadong nagtanong ang ina, "Doktora, gagaling pa po ba ang anak ko?" Hinawakan ko ang aking pulseras at ngumiti. "Opo, laging may pag-asa. Ako po ang buhay na katibayan." Ang kwento ni Gabriela Mueller ay nagpapatuloy. Mula sa silid ng ospital patungo sa klinika, mula sa pasyente patungong doktor, mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. At sa sentro ng kuwentong iyon ay laging naroon ang Maynila, ang aking pangalawang tahanan. Ang lungsod kung saan nangyari ang mga himala. Si Gabriela Mueller, na may congenital immunodeficiency, ay nag-alis ng kanyang maskara pagkatapos ng 18 taon. Ang DOCK8 deficiency na hindi madiagnose ng pinakamahuhusay na doktor sa Switzerland sa loob ng 20 taon ay natukoy ng Pilipinas sa loob lamang ng 20 oras at nagamot sa loob ng 3 linggo. Ang genetic test na inaabot ng 6 na buwan ay natapos sa isang gabi. Ang paggamot na hindi pa aprobado sa ibang bansa ay mayroon ng 87% success rate dito at nakapagpagaling na ng mahigit 30 pasyente. 19 minuto mula sa pagbagsak sa intramuros hanggang sa pagdating sa ER. Ang gastos sa pagpapagamot ay 10 beses na mas mura kaysa sa inaasahan sa Switzerland. Ang bilis at kahusayan ng medikal na sistema ng Pilipinas ay nagbigay ng bagong buhay sa isang 18 taong gulang na dalaga. Ngayon, si Gabriela ay isang resident doctor sa immunology sa Geneva University Hospital, nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyente araw-araw. Ang sinabi ni Dr. Isabela Santos, dito sa Pilipinas, ang bilis ay pamantayan ay hindi pagpapakumbaba, kundi katotohanan. Ang pamumuhunan ng bansa sa infrastruktura para sa mga bihirang sakit, ang standardisasyon ng next-generation sequencing at ang makatwirang sistema ng bayarin sa medikal, ang kwento ni Gabriela ay buhay na patunay kung bakit ang Pilipinas ay nagiging huling pag-asa para sa mga pasyente mula sa buong mundo.